Hello, magandang araw po muli dito sa Master B Channel at siyempre bagong tutorial na naman po yung ating gagawin sa araw na ito. Ito po ang Jisoo Translator. So, kaya ko po gustong i-tutorial ito dahil meron siyang function na pwedeng naka-check o pwede nyo ina-check. Yun po yung ating ituturo dito. So, dito sa Jisoo, meron siyang tatlong uri ng translation o translator, no? Una, yung translation lang, yung ita-translate mo yung nakapokus sa'yo na item. So, pangalawa, yung OCR and translation. So, the same din sila ng una kong nabanggit na translation. Yung nakapokus, yun ganun din, ita-translate niya. So, pangatlo, ito yung automatic translation. So, bawat swipe mo, ita-translate niya. Depende sa nakaset sa yung target language. So, kung Chinese yung nakacheck sa target language mo, English, o anumang language na nakacheck sa yung target language, ay ita-translate niya. Ayan. So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, no? Simulan na po natin ang tutorial. Punta lang tayo ng Jisoo. Jisoo settings. Jisoo Plus. Punta tayo ng Jisoo. Advanced settings tayo. Notification readings advanced settings. Advanced settings. Advanced settings. Advanced voice assistant and translation settings. Then dyan sa loob ng voice assistance and translation settings. Tap natin. Voice assistant and voice assistant speech recognition language. Diyan tayo sa speech recognition engine. Speech recognition language. Sorry. Speech recognition language pala. Sorry. Speech recognition language. Unchecked English. So, piliin nyo lang itong English. Naka-check na kasi sa akin, no? Speech recognition language. Recognition engine. Dito naman tayo sa tawag ito. Dito naman tayo sa recognition engine. Recognition engine. Check speech cancel button. Check speech recognition and synthesis from google.com.google.android cancel Okay. button. Check speech recognition and recognition engine. Mahaba kasi yung pangalan niya eh. Piliin nyo lang yung speech synthesis by Google. O kaya naman speech services. Ayan, yun ang pipiliin nyo. Sa mas mababang Android, kagaya ng Android 10, Android 11. Sa Android 10, ganun, yung mga mababang Android lang. Yung lumang pangalan pa rin ng ang pangalan niya yung Google Text to Speech pa rin ang pangalan niya. So hindi ko masyadong babanggitin yung pangalan niya kasi biglang sumisingit mismo sa biglang sumisingit sa screen. Ang nangyari, namamatay yung recorder ko kaya hindi ko siya pwedeng banggitin yung pangalan niya. Ayan. Basta ang pipiliin nyo lang dito, speech synthesis o kaya naman speech services. So, alam nyo na siguro yung karugtong nun. Yung speech synthesis by G. Ayan. Hindi ko kasi pwedeng banggitin. Mamamatay yung recorder ko ngayon dito pagka binanggit ko yung pangalan niya. So, ayan. Yan ang pipiliin nyo doon sa loob ng recognition engine. So, next. Voice assistant checked automatically source language. Target language. Diyan naman tayo sa target language. Source language. Itong source language naman, kahit hindi nyo nagalawin yan, huwag nyo nang gagalawin. Ang pinakamahalaga dito ay itong target language. Target language. Tap natin yan. Target language. Target checked English. So, maraming mga nakapaloob dyan na language. So, nandyan yung mga Filipino, English, Chinese, Unchecked Arabic, basta marami. Explore nyo na lang, Pero yung ituturo ko ngayon ay itong English Filipino language, Yun lang yung ituturo natin. So, back na po natin yan. Basta pag pinasok nyo yung target language, kayo na lang pong bahalang pumili ng language na gusto nyong i-select. So, back natin. Target language. Then,
Search engine. Search engine. Search engine. Search engine. Uncheck Bing. Check Google. Dapat naka-check din yung Google na yan. Search engine. Yan, so naka-check na. So meron ako ditong extension, pwede niyo siyang i-download sa download additional resources. Then i-download niyo po dun yung English Filipino language. So upload ng software forum. So pwede niyo i-download yan para mas madali niyo mapalitan o makapag-switch sa Filipino papunta sa English. English papunta sa Filipino. So kung gusto niyo ipa-edit, bawa may language kayo na gustong ipapalit, ganoon. Example, Cebuano to English, ganoon, mga ganong language, diba? Paki-comment ko lang dito at gagawa tayo ng extension para sa two language na gusto nyong gawin. Pero hindi lahat ng language ay pwedeng gawin kasi ang mga pwede ko lang o ang pwede lang gawin na extension na language ay yung nasa listahan ng GISO. Kung halimbawa ang gagawin nyo halimbawang o ang request nyo halimbawa na extension ay Ilocano to Filipino language, so hindi po pwede yun kasi wala sa target language ng GISO ang Ilocano. So mga ganun, example ko lang yun. So dapat kung magre-request kayo ng language na i-request nyo sa akin ganun, ay dapat i-double check nyo muna yung GISO kung meron yung language na yun. So subukan natin ang itong translation. So subukan, gagamitin ko ngayon itong extension na sinasabi ko. So sa akin kasi naka-download na. So pag tinap mo, tap natin. Target language is set to Filipino. Ayan, pag pinit mo ulit, Target language is set to English. so subukan natin i-translate natin sa Pilipino to. Target language is set to Filipino. Example ito. Target language. Halimbawa itong target language, i-translate natin sa Pilipino. Target na wika. O yan, target na wika. So, ayan. Pag sa English naman, Target language is set to English. so, natin. Target language. Yun, so, target language. So, ayun, sana nakuha nyo itong translation ng GISO. So, yung tinatranslate nyo dito ay nakakopy sa clipboard. So, alam naman natin lahat na may clipboard history ang GISO, meron siyang sariling clipboard. So, yung tinranslate natin nandito sa Clipboard enter target language. Target na wika. so target na wika. Voice assistant and translation settings. So ngayon, kung gusto nyong patayin yung pagka-copy niya, kasi pagkatapos ng i-copy o i-translate, automatic na makakopy sa clipboard history. So pagka-translate niya, automatic na makakopy sa clipboard history. So ayun. Para ma-off, i-uncheck nyo lang yan, Search engine. Uncheck the search target source language. Checked automatically copy translation results to the clipboard. So uncheck natin yan. Unchecked. Then i-translate natin sa Pilipino kung nakakopy pa rin sa clipboard yung kanyang translation. Uncheck it automatically copy translation results to the clipboard. Wait lang, naka-English yata. Target language is set to Filipino. Uncheck it automatic on copy and Angmaga result and knockback sasalit sa clipboard. So yun, yung kanyang translation. So tignan natin sa clipboard ko nandito. Clipboard history, clipboard enter target language. So wala, hindi siya na-copy. Voice assistant and translation source unchecked automatically copy translation results to the clipboard. Checked. Sa akin kasi naka-check yan para pag may kachat ako na English ganun o ibang language, mas madali ko lang may paste kasi pagka tinranslate mo ngayon, automatic na makakopy siya. So pwede mo naman siyang i-paste sa edit box. So ayun. So para may set up nyo itong translation ng GISO, punta lang kayo ng Advanced settings.
Advanced settings. No reading feed TT general settings. General settings. General setting. Custom gestures need custom. Then, pipili lang kayo dyan ng gesture na gusto nyo. Swipe up then down translation. Function. Halimbawa ito. Swipe up then down. Swipe up and down. Unchecked function. So, tap nyo lang yung function. Check function. Add profiles. Then, hanapin nyo dyan yung translation. So, dalawa yung translation dyan na makikita nyo, no? Automatic translation at saka translation lang. So, tap nyo yung translation. Yung automatic translation kasi hindi ko sa pwedeng example dito. Kasi naka-free version lang ako. Available lang kasi yung automatic translation sa full version ng Giso. At kagaya nga ng nababagi ko na nakaraan, hindi na po maganda yung mga bagong MOD ngayon na Giso kasi maraming mga nasisira sa mga ini-MOD nila na Giso. Kaya mas ginagamit ko itong free version. So dito sa free version, hindi niya pwedeng gamitin yung automatic translate. So yun, itap nyo lang yan yung gesture na yan, no? O din piliin yung translation o yung translation. So pangalawang translation naman dito sa tabi naman ng character dito. Characters, words, default. Yan. Pwede nyo ding ilagay dito. So para magawa yan, back natin. Swipe up then down. General saved. General setup TTS volume. General TT feed operation settings. Punta lang kayo ng operation settings. Operation set operate gestures default settings manage settings related to gesture default behaviors and options. Tap natin yan. Gesture default customize web page element customize standard view element uncheck customize standard view element navigation default characters word customize standard view element navigation. Tap nyo lang yan yung customized navigation na yan. Uncheck focusable elements. Uncheck clickable elements. Uncheck screen areas. Uncheck Ogren translation. Yan, i-tap nyo lang yan, yung OCRN translation, check natin. Checked. Uncheck cancel button, OK button. Customize standard view element navigation default. Characters, words, TTS rate, Ogren translation. So, subukan natin. Ogren translation. Yan, so OCRN translation, sabi nyo, no? So, para ma-i-translate nyo sa, i-swipe nyo lang pa left, pa right. I customize anchor anwang view not obegacy and elemento default. Character, words, TTS rate, Ogren translation. So, ayun, naka-translate na siya. So, ayan, yan po yung dalawang uri ng translation ng Giso. So, itong translation na ito, itong nasa navigation, ay pwede nyo gamitin na shortcut. Pero napupunta nito sa naiipon din ito. Kaya much better na mag-delete din kayo. Yan, so yung mga tinatranslate nyo naiipon dito sa function menu. So dito. Main menu, more button. Main menu. Main function change in earpiece mode. Change functions menu. Tap natin yung function menu. Gestures default settings. Clear. Copy. Append paste. Clip favorite. Granny list input button. Cancel but recognition menu button. Then pasok kayo dyan sa recognition menu. Recognition menu. Cancel but exam recognition slider puzzles and exam cancel button. Cancel exam slider image recognition view capture view recognition results unavailable. Then pupunta yan sa view recognition result. Kaya lang ang problema dahil naka pre-version, hindi natin siya mabubuksan. Pero kung naka pre-version naman kayo, hindi siya maiipon dyan. Pag nag-translate kayo, hindi siya mapupunta dyan, kundi magta-translate magta-translate lang siya. Pero hindi siya maiipon. Pero kung yung isang translation kanina, yung sineset up sa pamamagitan ng gesture ay napupunta po yan sa clipboard story. So, i-download nyo lang yung nabanggit ko na extension kanina. Yun nga yung English Filipino language para sa ganon ay kahit nasa home screen kayo ay magagawa nyo sang ilipat sa Tagalog o Filipino mapunta sa English language. So ayun, sana nakatulong ang tutorial na ito. Magandang hapon po sa inyong lahat, magandang araw.